Pakibasa na lang po yung disclaimer, hindi yung pagbibintangan nyo ako na inggit ka lang, inggit ka lang. Tsaka may nag-request sa akin nito pakita ko sa inyo. Oh. Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Ang nag-request sa akin ay si Sir Bernard Ferrer C. Ayan si Sir Bernard Ferrer C. Ni-request niya yan Aawayin nyo na naman ako. Then ito si Sir Japanese ang name. Hindi ko mabasa kung sino siya. Anyway, unahin muna natin itong clip na ni Sir Crips. Dito nang galing ito So ito yung una muna. Episode daw ng Eyewitness. Oo. Parang kamay. Parang kamay. Kamay niyan. Sabi nila, ano daw yan stain. Stain of blood. Stain. Blood stain. Blood stain. Okay. Stain of blood. Dugo ito. Ayan, sabi nila. So, yung may mapasok daw dito na bata. Ganun dito, ng mga bata. Baka kaya yun yung si Crispin. Well, believe to be Yun. Ay, oo nga Sa bahaging ito habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa nasabing bakas ng kamay, nakita ng ilan sa mga viewers ang tima ng isang bata na sumilip sa kanila at agad ding nagtago. Bata ba yun? Pero feeling ko hindi siya bata Pare Dolya ito Kung ano man yung sumilip na yan, mukhang meron dong may daladala. May daladalang something Kung ano mo. na baka yun ay bag or jacket. Totoo. Well, yun ang tinanong ako kung ano yun Feeling ko hindi yun. Kamay. Kamay niyan. Sabi nila, ano Pero nakatakot daw yan stain. Stain of blood. Stain. Blood stain. Blood stain. Okay. So, dugo ito. Ayan, sabi nila. So, yung may Anyway, madadaanan naman natin yan mamaya Madadaanan naman natin. So ito yung mismong video na yan na ni-request ni Sir Bernard. Ito eyewitness to mga kababayan ko Alam nyo na yung problema natin pag GMA. So mag-start tayo. May mga timestamp na binigay sa atin Ito kasi ay simbahan ng San Rafael. Pwede kayong pag-vlogan to. Panoorin muna natin intro. May kasabihan ng ilan na matulog ka na sa sementeryo, huwag lang sa simbahan. Dahil dito raw madalas naglalagi ang mga kaluluwang gala. Dito sa San Rafael, Bulacan, isang simbahan ng sinasabing pinamumugaran ng mga kaluluwang tila hindi maiwan San Rafael, Bulacan. ang mundong kinagisnan nung sila ay nabubuhay pa. Siguro pwede yung i-vlog sa umaga, hindi siguro papayag ng gabi. Puntahan ko pala namin yan. Solja, puntahan natin San Rafael, Bulacan. Anyway, para mabilis tayo, mahaba kasi ito video na to Doon tayo sa mga tawag dito, mga timestamp na binigay ni Sir Bernard. Dali ay di pa naglo-load So, i-continue muna natin habang naglo-load yung Ika-18 siglo na itayo ang simbahan ng San Rafael o kilala rin sa tawag na San Juan de Dios Church. Maraming pinagdaan ng trahedya at kalamidad ang bayan. Pero sa kabutihang palad, kasama pa rin sa kasalukuyang istruktura ang ilan sa mga orihinal na materyales nito.
to. Napuntahan ko na nga yata Kaya to. hindi malayong nakakabit pa rin sa simbahan ang mga sinaunang San Juan nilalang de Dios. na yumauna. Sa bungad pa lang ng simbahan, makikita ang isang malaking painting na naglalarawan sa tinaguriang Battle of San Rafael. Upang iligaw daw ang mga humahabol na Kastila, nagtago ang mga katipunero sa mga bahay at mga tindahan. Lahat ng tao dito patay. Oo. Napatay ng mga Kastilang. Sinaksak. Hindi na nga binaril eh. Ang ginawa nila, kinanyo nila yung pintuan. Okay. Nang mabuksan ng pintuan na kanyon, una, hinayaan nila po lumabas muna. May lumalabas yung mga babae, kasama anak, nagmamakaawa, ganyan. Pero, sinataga, sinasaksakan ng bayoneta nila. Katunayan, si Anacleto Enriquez, namatay dahil sa saksak ng bayoneta, hindi ba? Grabe, no? Grabe. Dati noon, wala pang masyadong may pake sa human rights, no? Kaya hindi talaga, So dito mismo sa loob ng simbahan, dumanak yung dugo Tunay po. during the Battle of San Rafael. Dito ba sa lugar na ito, wala bang nagpaparamdam? Naabot kami ng 11 o'clock. Mayroon pong mga nagpaparamdam. May mga... Anong klaseng mga pagpaparamdam? Ito personal mong karanasan ito. Opo. Okay. Actually, hindi po sarili ko, kundi yung pangkasama ko pong choir na may mga, sabi nila, may third eye. At saka nadidinig po din naman namin. Halimbawa po, ito, sabi nila, dito po isinalansan yung mga, Ito. yung pong wari namatay na dito, dito dinala. Dito Dito po, dito po sa parang chamber Very good. or lugar na to. Okay. Dito mismo. Dito po, sa ilalim ng, inayos na lang po ito. Itong bahagi ng simbahang ito, ganito pa rin ang itsura. Simula ng itayo, ano? Opo, yan pa rin po, yan original. Nirenovate lang ng konti. Opo. So dito, isinilansan ang siguro daan-daang patay, ano? Opo. Kasi yan. Tapos, anong klaseng mga nararamdaman dito? At minsan po, habang kami ay nagpa-practice, meron po kaming naririnig na parang ganun. One time po yun. One time naman po, habang kami ay nagpa-practice, bigla na lang merong parang sumusuwit. Hindi ko alam pero first time ko parang naniniwala ako sa ganyan na nagkikwento. Bibihira akong maniwala ganyan, pero may something sa akin na naniniwala ako sa kwento niya. Siguro dahil nakita ko kung gaano nakakatakot yung simbahan. Kasi yung ungol na ganon, nakarinig na ako once niya sa luma naming bahay. Hindi ko lang alam kung may explanation yun or what, no? Pero nakarinig na ako ng ganyan, lalo na yung mga sit-sit na yan. Siguro kung ako'y magta-travel back in time at babalik ako doon, magiging skeptic na ako. Pero nung panahon na yun, totoo yun sa akin eh. Di ba may mga bagay kasi na nung bata tayo, totoong-totoo sa atin. Then pag nangyari na uli sa atin nung matanda na tayo, parang, ganun lang pala yun, di ba? Parang si Santa Claus, di ba? Nung bata tayo, totoong-totoo sa atin. Pero may mga ganung bagay kasi. Kaya medyo parang malapit din ako dun sa kinikwento niya kasi naka-experience na ako nung dati. Kaya lang, hindi natin alam. Kasi personal bias ko yun eh. 'Di ba? Malay mo, dyan naman may explanation kung ano. No? Pero sinasabi ko na sa inyo, parang dito parang naniniwala ako. Hindi ko alam kung bakit. Personal bias siguro. Now, tingnan natin yung mga timestamp na sinabi ni Sir Bernard. Pagal naman ang internet. 7:30. Yung clip daw kung saan may sumilip na bata. 'Di ba? 7:30. Tingnan natin. Saan ba yan? Timestamp 7:30. Ito, daming ang dito tayo sa 7:23.
Pag lumingon ka dito sa gawing kanan, Kuya Jay, pakitignan mo nga kung may napapansin kang kakaiba. Ito, Sa lugar na yan. ito, parang may brownish na ano, parang mancha. Oh. Ano ba yan? Ano ba? Wala ka bang napapansin na nakakaiba dyan? Medyo iba yung kulay. Okay. Ano bang paniwala ng tao? Kung ano mo, tingnan mo to. Parang kamay. Parang kamay. Kamay niyan. Sabi nila, ano daw yan eh, stain. Stain of blood. Stain. Blood stain. Blood stain, okay. Ito, dugo ito. Ayan, sabi nila. Tapos, Ganun ba? Tumatagal ba ang ganun na dugo? Ang tanong ko lang dito sa bakas ng dugo na to, bakit yan lang yung may ano, yan lang ba yung hinawakan ng duguan, hindi yung ibang parte? Bakit yan lang yung nabuo? Feeling ko pareidolia ito. Huwag kayong magagalit ha. Siyempre ako yung nagre-react eh. Tinanong ko ano yung tingin ko eh. Feeling ko pareidolia ito. Nagkataon lang na nabuo yung parang kamay, di ba? Pero, tingin nyo oh. Wait lang ha. Pareidolia lang yan. Nasabi lang na kung bakas ng dugo yan, just imagine panahon ng katipunero, nandyan yan. Siyempre, hindi ba nilinisan yan ng mga susunod na henerasyon? Diba? Tingin ko sa ano na lang yan, yung nag-form na lang sa semento yan ng something, hindi yan. Blood stain, okay. ito, dugo ito. Ayan, sabi So nila. bandang 7:30 daw, mukhang nakaligtaan natin na may sumilip daw na bata eh. 7:30. Lumingon ka dito sa gawing kanan, Kuya Jay. Pakitignan mo nga kung may napapansin kang kakaiba. Ito, Sa lugar na yan. Ano siya may sumilip na bata? ito, Sa lugar na yan. ito, parang may 7:30 daw yun eh. brownish. Tama ba yung timestamp na binigay sa akin? Clip kung saan may sumilip daw na bao. Tama naman, 7:30. 7:40 na eh. Sige nga, tingnan nga natin yan. Na ano, parang mancha. Mhm. Oh. Ano ba yan? Ano ba? Wala ka bang napapansin na nakakaiba dyan? Medyo iba yung kulay. Okay. Ano bang paniwala ng tao? Kung ano mo, tingnan mo to. Parang kamay. Parang kamay. Kamay niyan. Sabi nila, ano daw yan eh, stain. Stain of blood. Stain. Blood stain. Blood stain. Dito na banda yun. Ito, dugo ito. Ayan, sabi nila. Tapos, may mga nararamdaman to dito. Meron. Anong klaseng pagpaparamdam? So, yung may mapasok daw dito na bata, ganun dito, ng mga bata. Baka kaya yun yung si Crispin. Well, believed to be Yun yun. Kasi ganito ang nangyari. Na psychological priming tayo na may bata daw. Tapos nabanggit niya si Crispin. Eh, di ba fictional lang naman yung No Limit Tangere? So, dito, Nararamdaman to dito. Meron. Anong klaseng pagpaparamdam? So, yung may mapasok daw dito na bata, ganun dito, ng mga bata. Baka kaya yun yung si Crispin. Well, believed to be Yun yun. So yun yun. Pero men, habang nag-ano kasi dito, nagtutur sila, no? Makinig kayo sa background, may mga tao. Tingnan nyo ha. Pag lumingon ka dito sa gawing kanan, Kuya Jay, pakitignan mo nga kung... May nagsasalita ng mga tao sa labas, tsaka umaga ito eh. Hindi lang sila ang nandoon sa loob ng ng simbahan. Iba? Ito, Sa lugar na yan. ito, parang may brownish na ano, parang mancha. Mhm. Oh. Ano ba yan? Ano ba? Wala ka bang napapansin na nakakaiba dyan? Medyo iba yung kulay. Okay.
Ano bang paniwala mo? Ayun o, may nagsasalita sa background eh. Kung ano mo, tingnan mo to. Parang kamay. Parang kamay. Di ba? Pa nga eh. Tumahimik ka dahil maingay ka. Dahil naririnig yung boses, tinan mo ha. Tingnan mo to. Parang kamay. Parang kamay. Kamay niyan. Ano yung multo din yung... Pero clearly, may ibang tao doon. May maingay na pinatahimik. Di ba? Then ito, Ano daw dahil may tao doon, banda rito, sana ba yun? Anong klaseng pagpaparamdam? So, yung may mapasok daw dito na bata, ganun dito. Sumakto lang doon sa sinasabi na may bata. Siyempre, isipin ng tao, bata yung Mga bata. ano. Kaya yun. Pero feeling ko Well, hindi ito bata eh. believed to be. Yung umano na yun, i-zoom natin ha. Hindi siya bata. Part ito na para itong siguro bag ito na dala-dala nung nandun. Mga bata. Baka kaya yun yung si Chris. Tamo ha. I-mega zoom natin. Tapos i-slow motion natin. Mga 0.5. Part siya ng ng dala-dala siguro ito, kortina na nakabalunbon o something. 'Di ba? Ulitin natin ha. Kita pa nga yung paanong nung may dala-dala eh. Tingnan mo doon sa may bandang baba. Ito yata yung paanong may dala-dala, 'di ba? Kasi ang haba naman ng paa niyan kung... Hindi, ano sa tingin nyo? Hindi kayo, kung anong pasyon nyo dito, pero sa akin, hindi ito paranormal. Sorry. Maganda yung... Kung nakakatakot siya, nakakatakot. Pero na psychological priming tayo na may bata eh. Kaya ang tingin nyo dito, bata na rin. Yung timing siya doon sa pagkakakat, sa akin, mukha siyang mukha siyang hindi multo. Ngayon, inuulit ko ha, kung sasabihin yung totoong multo yon, go ahead. Kalayaan nyo yon. Hindi ko pinipigilan sa inyo yon. Kalayaan ko din po kung ano yung gusto kong paniwalaan. Since nasa channel ko kayo, syempre, ang ipipilit ko dito, yung gusto ko. Diba? Next timestamp, 9:30, setup ng CCTV exploration with a local na may third eye daw. So, 9:30. Skip tayo sa 9:30. Ayusin ko na lang muna yung playback speed. Normal natin. Simbahan, hindi naman daw nananakot o nanggugulo ang mga nagpapakitang kaluluwa. Upang imbestigahan ang mga kwento ng kababalaghan, nag-set up kami ng CCTV cameras sa mga piling lugar sa kumbento at sa simbahan. Pupunta tayo dito sa kwartong ito. Ang tawag nila dito, historical room. Okay po. Hindi na naman sa mga kasal. Paano? Nakikita ko po dito. Dalawang Alam mo yung mga bahay dyan sa Bulacan, yung pagka second floor, nakakatakot yan eh. Kasi kahoy yung aapakan mo eh. Parang ganyan yung sa Sempio Mansion. Hindi mo alam kung magigiba or ano. Paano? nakikita ko po dito. Dalawang sundalo na hapon. Saan banda? Dito po. Dito. Opo. Alasin nga natin yung sounds. Nabubwisit ako doon sa sounds eh. Paano ba ayusin? Wait lang ha. Ayusin natin yung sounds. Gagawin kong mono yung left side. Left side, yan. Dalawang sundalo na hapon. Saan banda? Dito po.
Tita? Opo. Ewan ko kung nakikita ko sa camera. Dalawang sundalo daw. Isang babae matanda po. Paano ang pwesto? Yung ulo niya, yung dito? Pag ano? Dito po ang ulo niya. Anong suot ng babae? Parang, ang suot po niya yung panahon pa ho ng araw. Mga generic yung sinasabi niya. Malamang. Naputi ba? Dapat specific tayo. Na yung Kimona. Marami po siyang pinatay dito eh. Maraming pinatay dito. Sa lugar na to? May pinatay po dito. Ba't mo nasabing maraming pinatay? Halos mga lalaki ho nandito eh. Mga lalaki po, na parang nagtatago po sila dito. Mga ilang lalaki? Mga 4 at 5. 5 po. Paano ang pagkamatay? Violent, ba? Opo. Sinasuggestan ni ni Jay Tarok na kung ano yung kasi nakikita niya nag-struggle yung may third eye eh. So, sa lugar na to, anong nararamdaman mo? May kasama po tayo dito. Ilan mga kasama natin? 2 po. Isang matandang babae po. Na nakahiga po kami dito. Nandito na siya. Opo. Alam niyo mga kababayan ko, in today's standard kasi, wala nang bearing ito eh. Kailangan talaga kahit pa paano may konting proof. Sa totoo lang, wala nang bearing ito eh, yung may kasama tayo dito, may Hindi ko naman sinasabing fake siya. Malay mo, totoo naman talaga. Totoo naman siguro. Kaya lang, yung ginagawa ni ate ay kahit sinong magpapanggap na psychic ay kayang gawin yan. Kasi wala ngang proof. Sa standard ngayon kasi, na to eh, common na ito eh. Hindi na siya yung talagang compelling na, yung ganon. Parang kung sino na lang pwedeng gawin ito eh. Nakatingin siya atin. Opo. Saan banda? Kasi wala naman siya mapoprovide na proof. May freedom siya. Kahit pa sabihin niya, may nakita akong dragon. May nakita akong ahas na lumilipad. Hindi mapapatunayan yun eh. Di ba? Ito na nga kaya ang isa sa mga nagpapakita sa simbahan ng San Rafael. Inimbitahan namin si Gina, isang Bulacania na sinasabing may third eye. Po kami sa naman pong kapahamakan at disgrasya. Upang pakiramdaman ng mga umano'y gumagalang mga kaluluwa sa loob ng simbahan ng San Rafael. Kaya nakalagay po dito, Rebuto ni Rizal. May kasama po. Lagi na lang may kasama sila. Ito po yung lalaki na yan. Ito yung nakita ko po eh. Pero ganyan. Wait. Ang sabi niya, Ito po yung lalaki na yan. yan daw yung lalaki na yun na nakita niya. Ate, yan eh, fictional yung painting eh. Bakit mo sasabihin na yan yung nakita mo, yung lalaki? Nakita ko po eh. Pero ganyan yung itsura po. Yung itsura. Pero ito kasi, fictional lang itong na to. Yan. Ba't mo sasabihin na yan yung nakita mo? Pinapagalitan po niya yung mga anak doon eh. Mauricio po pangalan. Pinagagalitan daw yung anak Mauricio. So, meaning yan na yon. Ano sa tingin mo yung pangalan ng dalawang bata? Yung isa kong nakaputi po, Imon. At yung isa ko, Gabriel. Bilis niya mag-isip ng pangalan ha. Ayos ka. Gandang gabi po.
Marami pong bata dito. Marami pong bata dito sa lugar nito na ginawa pong playground. Kaya nga po meron nahulog po dyan. Bukod po doon sa sinabi kong hindi lang po isa o dalawa ang namatay po dyan. Kaya ho, Parang lahat ng lugar may namatay no? tinakpan na po yan. Pati sa balon may nahulog. Pag may nakita siya, palagi may istorya na namatay. Na isang bagay po Malay mo, totoo naman, diba? Kaya lang, what are the odds na lahat ng punta nila, lagi nila may istorya ng pagkamatay. Yan, katulad nito, no? Dumaan sila, may nakitang tao dito, ano to, multo? Tao yan, nakasama nila. Dati po dito, may mga nagtatagong bata po. Ala pa po ito. Yung bata po nandoon, si Iman at si Gabriel naglalaro po dito. Sa lugar na ito? Opo. Dito po kasi para silang kaptiwala po sa simbahan. Katiwala sa simbahan. Opo. Gano'n mo painting, ginawan mo ng istorya, no? Diyos ko naman to si ate. Next time, stamp na nga tayo. 2409 CCTV review. 2409. Dito tayo. Magti 30 minutes na pala tayo ng pag ganun lang. Yung mga totoong nangyari itong mga nakasulat sa Noli Me Tangere. Kung titingnan nyo yung translation, Ano sabi niya? hindi niya naibigay kung kanino, na isingit sa isang notebook niya noong 1888, 1889, binanggit niya ron na kaya kong patunayan yung mga totoong nangyari itong mga nakasulat sa Noli Me Tangere. Kung titingnan nyo yung translation ni Charles Derbyshire ng Noli Me Tangere, yung The Social Cancer, noong 1912, may footnote siya kung sino si Padre Salvi. At yung footnote niya, based on his investigation, parang may pinatatamaan na totoong tao, si Rizal, dun sa katangian ni Padre Salvi, si Fray Pierre Navieja nga, na hindi in-expound ni Derbyshire kung sino yung si Fray Pierre Navieja. Hanggang sa very well known si Fray Pierre Navieja, actually infamous siya sa history. Isa sa mga kinikilalang So ito ay mga na lang to, boring yan. Dito tayo sa review ng CCTV. 24 minutes. baka may mag-claim na taga Batangas. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagkalap ng mga impormasyon ng mga nagsasaliksik ukol sa kasaysayan ng simbahan ng San Rafael. Para naman sa nakuha ng video ng tila lumulutang na ilaw sa mga kwarto. Basta orb is anything circular. Any object na circular na light. Pwede kasi dust yan ilaw siya. Ang dust, depende kung saan ang galaw na hangin, dun siya sumusunod. Ang orb, wala siyang direction. Dust yun eh. Isang direction lang eh. May nagle-laser ba sa inyo dyan? Parang wala, sir. Kasi sila lang yung tao eh. Ay, yung parang Kung ganon. kanina naggaganon, I can't explain it. Hindi ko alam kung somebody played a prank during your shoot or wala. Pero from makikita nyo na sa galaw eh. Ginaganon-ganon ko yung kamay ko, same na same eh. Same na same eh. Oo nga, no? Walang ibang tao doon kasi yung ibang group nando naman nag-observe sa control room. Ayon sa mga eksperto, hindi man mapatunayan ngayon ang katotohanan sa likod ng mga alamat na ito. Baka ano naman yun, insect yun. Feeling ko insect yun eh. Ayon sa mga eksperto, Di hindi ba may ganyang man movement din ng mapatunayan insect? ngayon
nakainom na langaw. Ayan oh, pag pinost mo, mukha siyang may pakpak eh. Tine, oh. 'Di ba? Subukan nating slow motion, Hindi pa siguro mukha siyang insekto. Slow motion natin. 0.25. Tingnan mo ha. Paglitaw nung sinasabi na may pakpak. Tagal naman. Ayan na. Oh, may pakpak siya eh. Feeling ko insekto 'yon, na circle. May ganong attitude din ng 'di ba, ang insekto. Tama ba ako? Yung gumaganon-ganon. Anyway, bahala ka pa rin kayo, no? Pero inano ko may siya eh. Mga ganitong kwentong bayan ay bahagi na ng kultura ng bawat lugar. Nilagyan nila ng luminol, hindi nag sa infrared, so hindi yung dugo. 'Di ba? At ang Hindi na nila sinama sa sa documentary kasi hindi naman talaga dugo. Bayan daw ay patuloy na nabubuo sa paglipas ng panahon. At sa pamamagitan ng pagsasaliksik, nabibigyang linaw ang Anyway, yan lang yung sa eyewitness, no? So, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.